Yo, what's up mga koy? Tayo ngayon mag-ayos ng ating unit na si Mantis na NK400 V3 2022 model. Naano lang ako kasi laging nalulubat yung battery. Pero tuwing gigising ng umaga, pinarke siya ng gabi, gigising ng umaga, minsan ayaw niya mag-start. Puro nagki-click lang. So, laging bumababa. Pag tina-charge ko, siguro after a week, ganun na naman siya. So, may testing tayong palitan. Itong battery relay, starter relay. Papalitan natin siya, no? Yan, bago. First time ko lang din magpapalit nito, mga koy. So, simulan na natin. Sa part na to mga koy, dito mo makikita yung starter relay niya. Dito sa kaliwa. Buti ka mo, hindi siya ganong sulok. Hindi mo na kailangan tanggalin tong tangke para magpalit. So dito lang, tatanggalin mo lang yung dalawang flarings. Isang flarings dito, tsaka isang flarings sa baba. Tatanggalin mo lang yun, and tatanggalin yung mga cover. Una na muna natin gawin, tanggalin muna natin yung power ng battery. Kasi bago tayo gumalaw sa mga fuse, kailangan nakatanggal yan kasi baka mag-short circuit. Will you please repeat it? Short circuit, eh, mahirap na, baka lalong masira. Yun, tinanggal na natin yung connector ng battery, yung mga wirings. Hindi ko alam kasi kung negative o yung positive na tinatanggal eh. So, ginawa ko, tinanggal ko na lahat. Bruh. Tapos tanggalin na natin to, yung cover. Ngayon mga koy, kung tatanggalin yung fuse dito, itong pangalawa at pangalawa sa huli. Second to the last. Yan. Ito yung tatanggalin natin dito. Sa likod niyan, yung mga fuse na yan, may tornilyo. Kailangan lang natin tanggalin yan para tanggalin na natin ito at mahugot. Makita na natin yung starter relay. At yan na nga mga koy. Tanggal na natin. So, tanggalin na lang natin itong cover. At matatanaw na natin dyan yung starter relay. Ayan, ito yung starter relay. So, hugutin na lang natin. Tatanggalin natin ito. Yung mga socket niya para matanggalin natin siya. At yun mga koy, sa wakas, natanggal din natin. Grabe, pinahirapan tayo. Hirap magsundot-sundot. Ito yung luma mga koy. Ang ginawa ko muna, diba, may parang case yung relay natin sa loob eh. Parang may sariling case din sa loob, kaya nahirapan ako. Yung ginawa ko nung una, niluwagan ko muna to, and then natanggal na, tsaka ko siya nahugot palabas. Tapos natanggal ko na rin yung fuse, natanggal ko na rin. Ang stock ng relay ng NK is 30. Yun naman ito, 30. Tapos yung ipapalit natin, 15. Kaya medyo parang kinakabahan ako sa ginagawa kong to. So, palit na natin to mga koy. And, yun. Tapos ma-start na natin. At yun mga koy. Balik na natin yung relay. Kailangan niya rin ibalik yung mga cover niya kasi kailangan niya baka mamaya magkatubig. Kabit na rin natin to. Yan, naibalik ko na yung cover mo. Safely and safe. Yun, tapos na tayo magkabit ng battery. So, testing na natin mga koy. Kung may nagbago ba dun sa battery voltage. Biglang tumaas mga koy. Diba? So,
pag ini-start natin siya, tingnan nyo 12.8, 27. Bigla nagiging 14. So goods yun mga koy. Okay yung relay na kinabit natin. So obserbahan ko na lang kung malolobat uli siya. Kung malobat man uli siya, papalit tayong battery. Battery na ang problema nun. Kung sakali na malobat ulit. Kasi bago na yung relay niya eh. Pinakita ko lang sa inyo kung paano ako nagpalit ng relay dito sa NK400 na V3 si Mantis, si unit natin. So kita-kita tayo ulit sa susunod na video.